Ang Loki Season 1 Episodes 1 to 6 ang Tagalog recap natin ngayon. Kamusta na kayo mga huwan? Abangan ang mga shoutout natin sa dulo ng video, mag-relax na at mag-enjoy sa ating Tagalog recap at simulan na natin. Sa taong 2012 sa Stark Tower, ang Avengers ay nahuli rito si Loki at nakuha nila sa kanya ang Tesseract. Hindi nila sinakay si Hawk dahil puno na ang elevator na kinagalit nito. Ang mula naman sa future na si Tony Stark ay nakuha roon ang Tesseract ngunit napatalsik siya ni Hawk na galit na lumabas sa hagdanan. Dahil dito ang Tesseract ay napunta kay Loki at ginamit niya ito upang makatakas sa Avengers, bumagsak si Loki sa Gobi Desert, Mongolia at biglang pinuntahan siya roon ng mga Minutemen mula sa Time Variance Authority o ang TVA at tinawag si Loki na isang variant. Hinuhuli raw nila siya sa salang paglikha ng branch sa Sacred Timeline pero tinawanan lang sila ni Loki. Si Hunter B-15 naman ay mabilis na inatake si Loki at biglang gumalaw siya ng sobrang bagal. Pagkatapos ay naglagay sila roon ng device upang i-reset ang timeline at kinuha ang Tesseract at si Loki ay dinala ng mga Minutemen sa kanilang opisina. Nakita ni Loki roon ang ibang mga nilalang na nahuli ng TVA pero agad na tumakbo siya rito subalit ginamit uli ni Hunter B-15 sa kanya ang kanyang Time Twister device. Pagkatapos ay binigay ng babae sa empleyado roon na si Casey ang Tesseract at si Loki ay pinasok niya sa isang silid. Dito ay tinanggalan siya ng kasuotan at pinagsuot ng TVA jumpsuit. Ang lalaki naman sa sunod na silid ay pinipirma kay Loki ang lahat ng mga nasabi niya. Ilang saglit ang kasunod na silid ay sumailalim siya sa organic being test upang makumpirma ng empleyado rito na hindi siya isang robot at nagprint ng temporal aura ni Loki. Pagpasok niya sa sunod na silid ay pinakuha ng bantay ang isang variant roon ng ticket pero hindi nito ginawa. Si Loki kahit napansin na dalawa lang silang tao sa silid ay napilitan pa rin na kumuha ng ticket. Pagkatapos ay napanood niya sa monitor si Miss Minutes na kinuwento noong matagal ng panahon ang mga timeline ay nagkaroon ng matinding multiversal war na kinawasak ng lahat ng bagay. Pero ang mga timekeepers ay binalik ang kapayapaan sa pag-isa nila ng mga timeline na tinatawag na ang Sacred Timeline. Ngayon ay pinoprotektahan nila ang tamang daloy ng timeline para sa lahat ngunit minsan ang ibang nilalang ay nagagawang lumabas sa Sacred Timeline na tinatawag nilang mga variants. Ito ay nagdudulot ng Nexus event na kapag lumala ay maaaring magkaroon uli ng multiversal war, pero ang TVA at ang mga empleyado nila ay naparoon upang ayusin ang timeline. Pero ang mga variant na hindi na makakabalik sa timeline ay sasailalim sa trial at haharap sa kanilang judge. Ang isang bantay naman roon ay kinukuha na ang ticket sa isa pang variant pero pinagpilitan nitong hindi raw siya pinakuha ng ticket ng bantay sa pinto subalit agad na nilusaw ito ng bantay gamit ang kanyang time stick. Sa sunod na eksena sa taong 1549 sa Provence, France, si Agent Mobius M. Mobius kasama ng mga Minutemen ay nag-imbestiga sa isang Nexus event kung saan pinatay ang kanilang iba pang Minutemen ng isang variant at kinuha ang kanilang reset charge at iyon na ang pampitong atake sa mga Minutemen nila mula noong nakaraang linggo. Biglang may batang pumasok roon at nilapitan ito ni Mobius. Mula sa kanyang tempad ay gumuhit siya at pinagalaw ito para sa bata. Napansin ni Mobius na naging asul ang ngipin nito at binigay sa kanya ng bata ang candy na hindi galing sa panahon na iyon. Ilang saglit ay nalaman niya sa kanyang katrabaho ang pagkahuli ng TVA sa variant na si Loki. Sa kasalukuyan na iyon si Loki ay humarap na sa judge ng TVA na si Ravonna Renslayer. Sinabi rito ni Loki na wala siyang ginawang sala laban sa Sacred Timeline at ang Avengers ang dapat nilang hulihin sa pag-time travel ng mga ito. Pero sumagot si Renslayer na ang ginawa ng Avengers ay dapat na mangyari at ang pagtakas ni Loki sa kanila ang hindi dapat. Ilang saglit ay pumunta sa hearing ni Loki si Mobius at ni-request naman ni Loki na kausapin ang mga timekeepers pero sinabi ng judge na busy sila sa pagprotekta ng Sacred Timeline. Dahil wala nang ibang paraan ay ginamit ni Loki ang kapangyarihan niya roon subalit hindi niya magawa. Sinabihan siya ni Renslayer na hindi gumagana sa TVA ang mga magic powers at sinintensyahan siya na ma-reset pero agad na tumayo si Mobius at pinakiusapan si Renslayer na kausapin si Loki at kahit ayaw nito ay pumayag na rin siya kay Mobius. Nang nalabas na roon ng lalaki si Loki ay nakita niya ang napakalawak na opisina ng TVA na tila ginagamitan ng magic power pero sinabi ni Mobius na hindi ito mahika. Habang patuloy na naglalakad ay pinaliwanag ni Mobius kay Loki na silang mga empleyado ng TVA ay nilikha ng timekeepers upang protektahan ang Sacred Timeline pero tinawanan lang ito ni Loki. Ilang saglit ay pinasok na ni Mobius si Loki sa isa sa kanilang time theater at sinubukan atakihin ni Loki rito si Mobius pero ginamit niya ang time twister device sa kanya. Pagkatapos ay pinaupo roon ng lalaki si Loki at sinimulan alamin ang mga posibleng gawin niya kung makaalis siya sa TVA.
Sumagot si Loki na nais niyang maging hari ng Earth at susunod ay maging hari ng buong universe. Pagkatapos ay pinanood ni Mobius kay Loki ang mga nakaraang pangyayari sa buhay niya at tinanong sa kanya kung nag-e-enjoy ba siyang manakit at pumatay ng mga tao. Sinabi ni Loki na hindi siya isang murderer kundi isang liberator. Ang sunod na pinanood ni Mobius sa kanya ay noong 1970 kung saan nagpakilala si Loki bilang si D.B. Cooper sa isang eroplano at sinabing may dala siyang bomba. Agad na pinalabas ang lahat ng pasahero sa eroplano at binigay kay Loki ang napakaraming pera pagkatapos ay tumalon siya ng eroplano at kinuha ng Bifrost sa ere. Nasabi ni Loki na natalo siya noon ng pustahan kay Thor kaya niya nagawa iyon. Nainis na si Loki kay Mobius at tinanong ito kung anong kailangan niya sa kanya. Nais lang raw ni Mobius maintindihan pa siya ng mas malalim pero hindi ito pinaniwalaan ni Loki at sinabing ilusyon lang ang lahat ng iyon na nilikha ng mahinang nilalang at silang mga taga-TVA ay isang daanan lang patungo sa pag-angat niya. Naisipan naman ni Mobius ipanood kay Loki na noong nakulong siya sa dungeon ng Asgard ay tinuro niya sa Dark Elf na si Curse ang lokasyon ng ina niya at napatay niya siya. Hindi rin naniwala rito ang 2012 na Loki at sinabing kahit kailan ay hindi yun nangyari sa buhay niya. Sumagot si Mobius na mangyayari pa lang ito sa kanya at ang katotohanan ay alam ng TVA ang buong buhay niya. Dahil sa inis ay inatake uli ni Loki si Mobius pero ginamit uli nito ang device niya sa kanya. Nang tinayo ng lalaki si Loki ay pumunta roon si B-15 dahil may kailangan raw silang pag-usapan ni Mobius. Iniwanan saglit ni Mobius si Loki sa silid at sinabi sa kanya ni B-15 na dapat ay nireset na niya si Loki dahil kani-kanina lang ay pinatay uli ng fugitive variant ang isa pang unit nila. Pagbalik naman ni Mobius kay Loki ay biglang nawala na siya sa Time Theater. Nakuha pala ni Loki ang Time Twister device ni Mobius at pinuntahan niya si Casey. Binentaan niya ito na papatayin kung hindi ibabalik ang kanyang Tesseract at agad na inabot ito ni Casey sa kanya. Subalit napansin ni Loki rito ang mga Infinity Stones na nakuha ng mga hunter ng TVA mula sa iba't ibang timeline at na-realize ni Loki na kahit ang mga kapangyarihan ng mga ito ay useless sa TVA. Dahil rito ay labis na namangha si Loki sa TVA at tinanong sa sarili kung ito na ba ang may pinakamalakas na kapangyarihan. Ngunit napuntahan na siya roon ni B-15 pero agad na nakatakas siya sa kanila. Bumalik sa Time Theater si Loki at pinanood niya rito ang mga future ng buhay niya at isa na ang pagkamatay ni Odin bago mangyari ang Ragnarok. Ang pakikipaglaban niya kay Hela kasama si Thor at ang pagkamatay niya sa kamay ni Thanos na labis na ikinagulat niya at doon na natatapos ang kanyang buhay. Ilang saglit ay pinuntahan si Loki roon ni B-15 at magaling na kinalaban niya ito at nilagay sa leeg niya ang kanyang Time Displacement Collar. Pagkatapos ay ginamit niya ang Time Twister sa babae ng sobrang bilis at tineleport niya siya ng maraming beses. Maya-maya ay pinuntahan si Loki sa silid ni Mobius at sinabi niya sa kanya na na-realize na niyang hindi na siya makakabalik sa kanyang timeline. Hindi siya nag-e-enjoy na manakit ng tao at ginagawa lang niya ito upang itago ang kahinaan niya bilang isang villain. Pero sinabi ni Mobius na hindi niya siya nakikitang isang villain at iniferan si Loki ng trabaho kung saan tutulungan niya sila mahuli ang fugitive variant na pumapatay ng mga Minutemen nila. Natanong ni Loki bakit siya ang napili niya at sumagot si Mobius na dahil ito ay isang Loki variant. Sa sunod na eksena sa Salina, Oklahoma sa taong 1958, pumunta rito ang mga Minutemen ng TVA upang mag-imbestiga at nakakita ng device na galing sa Third Millennium. Subalit ang misteryosong Loki variant ay nandoon at mabilis na sinunog ang mga kawawang Minutemen pagkatapos ay kinuha rin niya ang reset charge nila. Bago tayo magpatuloy, kung mahilig kayo sa mga ganitong Tagalog recap ay huwag niyong kalimutan na mag-subscribe sa channel natin dahil marami pa tayong upload na mga exciting na recap katulad nito. Sa Oshkosh, Wisconsin sa taong 1985, pumunta rito ang grupo ng mga Minutemen ni Hunter C-20 dahil may na-detect silang variant. Pumasok sila sa kalapit na circus tent roon pero si C-20 ay nagawang kontrolin ng enchantment ng Loki variant na umatake ng mga kasamahan nitong Minutemen habang pinapatumba naman ng variant ang mga ito isa-isa. Tinanggal na nito ang kontrol niya sa babae at tinapos ang huling hunter at ginamit niya ang temp pad ni C-20 pagkatapos ay dinala niya siya. Samantala si Loki sa TVA ay tinuruan ni Miss Minutes na kapag ang branch ng Nexus event ay lumagpas sa red line ay hindi na nila ito mare-reset. Si Mobius naman ay binigyan si Loki ng TVA analyst uniform na pinasuot niya agad sa kanya at nakita ni Loki na may naka-indicate na variant sa likod nito. Pagkatapos ay sinabi ni B-15 sa kanila na ang pupuntahan nila ay ang ambush kanina lang sa kanilang Minutemen sa Wisconsin sa taong 1985. Ngunit si B-15 at ang iba pang hunter roon ay hindi komportable na makasama sa trabaho nila si Loki dahil napakarami na nilang na-prune o na-erase na mga variant niya noon at alam nila ang pagtatraidor na ugali niya.
Pero si Mobius ay confident na hindi niya sila tatraydurin dahil ito ang magiging paraan ni Loki upang makaharap niya ang mga timekeepers. Nang nakarating na sila sa Wisconsin ay nakita nilang dinukot ng fugitive variant si Hunter C-20. Si B-15 ay sinabing posibleng nasa labas si C-20 at naglakad na agad sila papalabas dahil ang Nexus event sa lugar ay malapit nang mapunta sa Red Line. Pero si Loki ay sinabing maaaring may mga trap na ngayon sa labas dahil malamang iyon ang masamang plano ng variant niya roon. Si Mobius naman ay napansin na niloloko lang sila ni Loki at walang trap sa labas. Ang mga Minutemen ay naglagay na ng reset charge roon at ito ay unti-unting binubura ang lahat ng mga bagay sa lugar na mga hindi dapat nandoon at ang branch ng Nexus event ay nawala na rin sa Sacred Timeline. Sa sunod na eksena ay kinausap ni Renslayer si Mobius sa kanyang opisina at sinabing hindi niya gusto na kasama nila si Loki sa kanilang operasyon. Pero giniit ni Mobius na kailangan niya lang mas maintindihan kung paano mag-isip at kumilos si Loki upang mahuli nila ang fugitive variant nito. Sumang-ayon si Renslayer sa kanya pero sinabing iyon na ang huling operasyon na isasama niya si Loki. Nang pipirmahan na ni Mobius ang case file ay napansin niya ang kakaibang ballpen ng babae at nasabing malamang ay galing ito sa paborito niyang analyst katulad ng ibang mga bagay na dinidisplay niya sa kanyang opisina bilang trophy. Pagkatapos ay pinunta ni Mobius si Loki sa library ng TVA at sinabing pag-aralan niya roon ang lahat ng mga variant case files nila kung saan maaaring may malaman siyang kakaibang ideya mula sa mga variant niya habang kumakain siya. Pero si Loki ay naboring sa pagbabasa ng mga files na ito at nilapitan niya ang isang librarian roon upang mag-request ng mga files patungkol sa pagkalikha ng TVA o mga files patungkol sa simula at katapusan ng panahon. Pero sinabi ng librarian na classified ang mga yon at binigyan si Loki ng mas marami pang files patungkol sa mga variant niya. Nabasa naman rito ni Loki ang tungkol sa Ragnarok o ang pagkawasak ng buong Asgard na libo-libong Asgardians ang nasawi. Pero si Loki ay may nadiskubre ditong impormasyon at agad na pinuntahan niya si Mobius sa cafeteria na kasalukuyang kumakain roon. Sinabi ni Loki sa kanya na ang fugitive variant niya ay malamang nagtatago sa mga apocalypse katulad na lang ng Ragnarok. Gamit ang salad ni Mobius ay pinaliwanag ni Loki na kahit anong masamang gawin ng variant na ito sa panahon ng pagkawasak ng malaking lugar o ng planeta ay hindi maglilikha ng Nexus event dahil mabubura na rin ang timeline nito pag nangyari na ang destruction at silang mga taga-TVA ay hindi rin malalaman ang mga ginawa niya. Ngunit si Mobius ay ayaw siyang dalhin sa kahit saang apocalypse dahil malamang ay tatraydurin lang niya siya roon sa pagsaksak niya sa kanya sa likod. Pero sumagot si Loki na hindi niya gagawin yun dahil gusto niyang malaman na tama ang teorya niya. Maya-maya ay pumunta na nga sila sa isang apocalypse sa Pompeii, Italy noong 79 AD. Ilang saglit ay sumabog na ang bulkan roon pero walang na-detect si Mobius na variant sa lugar gamit ang tempad niya at wala rin nag-branch sa timeline. Pagbalik nila sa TVA ay nag-research pa sila ng mga apocalypse na nangyari sa mga panahon pero maya-maya ay napagod lang sila rito. Ilang saglit ay biglang naisip ni Mobius na kunin ang candy na binigay sa kanya nakaraan ng isang bata sa France na hindi galing sa panahon na iyon. Pagkatapos ay naghanap sila ng apocalypse sa mga taon mula 2047 hanggang 2051 kung kailan nabenta ang candy. Hindi nagtagal ay nahanap ni Loki ang isang matinding natural disaster sa Alabama sa taong 2050. Agad na pinaalam ni Mobius kay Renslayer na dadalhin niya si Loki sa Alabama at kahit pa ayaw ng babae ay napilit uli siya ni Mobius. Sa sunod na eksena ay pinuntahan na nila ang Roxcart Superstore sa taong 2050 sa Haven Hills, Alabama kung saan may paparating na matinding buhawi na wawasakin ang buong lugar. Pagpasok nila sa Roxcart ay agad na nalaman ng fugitive variant ang pagdating nila Mobius roon. Si B-15 naman ay sinabing maghahati sila sa dalawang grupo sa paghahanap sa variant roon at sasama sa kanya si Loki. Maya-maya ay nakakita sina Loki rito ng isang lalaki na nagsha-shopping ng halaman na pinagtataka nila. Nang nilapitan ito ni B-15 ay nagawa na rin siyang kontrolin ng Loki variant at nahimatay ang lalaki. Dito ay sinabi ng fugitive variant kay Loki na alam niyang siya ang pinadala roon ng TVA upang tugisin siya. Pagkatapos ay lumipat ito sa lalaking empleyado ng supermarket at nahimatay rin si B-15. Sinabi ni Loki sa kanya na plano niyang patalsikin ang timekeepers at maaari niya siyang gawing kanang kamay pero ang variant ay hindi interesado sa sinasabi niya. Samantala sina Mobius ay nakita sa security room si Hunter C-20 na tila wala sa sarili at sinabi sa kanila na nasabi niya sa variant kung paano mahahanap ang mga timekeepers. Si Loki naman ay sinubukan alamin kung anong plano ng variant niya pagkatapos ay nakakita siya roon ng reset charge ng TVA, subalit biglang tinadyakan siya ng ilang beses sa daan ng isa pang lalaki na kinokontrol rin ng fugitive variant.
Kinalaban siya ni Loki subalit ang lalaki na ito ay malakas at nagawa siyang ihagis sa mga produkto ng supermarket. Ilang saglit si B-15 ay nagkamalay na at nag-regroup kina Mobius at sinabing nakatakas sa kanya si Loki. Ang lalaki naman na kinokontrol ng variant ay nag-set up ng iba pang reset charge at inactivate ang timer dito. Pagkatapos ay tinanggal na ng variant ang kontrol niya sa lalaki at nagpakita siya sa harap ni Loki na isa palang babaeng bersyon na Loki na si Sylvie. Ilang saglit ay biglang nawala ng power supply ang buong gusali at ang napakaraming mga reset charge roon ay nag-activate na at nahulog sa mga time panel na nagdulot ng sobrang daming Nexus event sa Sacred Timeline. Agad na rumesponde ang maraming Minutemen ng TVA upang ayusin ang mga ito at si Sylvie ay kinuha ang temp pad niya at pumasok na sa isang time panel. Si Loki ay susundan na si Sylvie pero pipigilan na siya ni Mobius kaya't agad na pumasok na rin siya ng time panel. Bago pa makapunta sina Loki ng Roxcart, si Sylvie ay inenchant si Hunter C-20 at nagpakita sa dati nitong memorya sa isang bar upang malaman kung saan niya mahahanap ang timekeepers ng TVA. Sa sunod na eksena ay nakarating na si Sylvie sa TVA at sinubukan i-enchant ang isang Hunter pero walang epekto ito rito kaya't buong lakas na kinalaban niya ang mga ito at mabilis na napabagsak sa daan. Maging ang mga Minutemen sa pinto ng timekeepers ay magaling na napatumba rin niya. Pero dumating na roon si Loki at agad na kinalaban si Sylvie habang hinihikayat itong makipagtulungan sa kanya pero ayaw pa rin niyang pumayag. Ilang saglit ay dumating na rin sina Renslayer pero nakuha ni Loki ang tempad ni Sylvie at napunta sila sa ibang timeline. Agad na inatake rito ni Sylvie si Loki at kinuha ang tempad ngunit naubusan na ito ng power. Mabilis na inatake rin siya ni Loki at inagaw ang tempad at tinago gamit ang mahika niya. Subalit napansin ni Sylvie na napunta sila ni Loki sa Lamentis 1 sa taong 2077 na may pinakamatinding apocalypse sa lahat. Ayon pa kay Sylvie na ang Lamentis 1 ay isang buwan na sa loob ng 12 hours ay hahampas sa isang planeta. Pagkatapos ay pumasok sila sa kalapit na mining shack at sinubukan na i-enchant ni Sylvie si Loki pero wala itong epekto sa kanya. Sinabihan naman niya si Sylvie na upang makaalis sila roon ay kailangan nilang magtulungan na makagawa ng paraan na ma-recharge ang tempad. Kahit mabigat sa kalooban ng babae ay pumayag siya kay Loki at sinabing maghahanap sila sa Lamentis ng establishmento na kayang i-recharge ang tempad. Paglabas nila ay sinimulan na nilang maglakad papunta sa pinakamalapit na syudad. Maya-maya ay nakakita sila ng bahay at sinipa ni Sylvie ang pinto nito pero agad na pinatalsik siya ng babae sa loob. Si Loki naman ay naisipan na magpalit ng anyo bilang asawa ng babae pero pinatalsik rin siya nito gamit ang malaking sandata niya. Sinabi naman ni Sylvie na nais lang nilang malaman kung saan pumunta ang lahat at sumagot ang babae na papunta na sila sa evacuation vessel na ang Ark. Upang makapunta roon ay kailangan nilang sumakay ng tren na nasa dulo ng syudad pero malamang ay hindi sila makakakuha ng ticket roon. Nasabi ni Sylvie na ang Ark ay may sapat na power para ma-recharge ang tempad kaya't agad na pinuntahan nila ang train station na ito na may sobrang habang nakapilang mga tao. Pero si Loki ay nagpanggap na isa sa mga bantay na bihag si Sylvie pagkatapos ay inenchant nito ang isang bantay roon upang makasakay sila ng tren. Napagdesisyonan naman nila na mag-relax muna saglit rito at nang nagising si Sylvie mula sa pagkakatulog ay nakita niya si Loki na bahagyang nalasing at nakipagkantahan sa ibang pasahero habang hindi na niya suot ang kanyang guard uniform. Ngunit ang isang pasahero ay naingayan kay Loki at ilang saglit ay dumating roon ang mga bantay ng tren upang makita ang mga tiket nila. Dito na sinimulan kalabanin ni Loki ang mga bantay na ito at si Sylvie ay kumalaban na rin ng iba pang bantay ng tren. Madaling napatumba ni Loki ang mga ito at nahagis pa ang isa sa labas ngunit ang dalawang bantay ay tinapon rin siya sa sasakyan. Si Sylvie ay agad na sinundan si Loki dahil nasa kanya ang tempad. Inis na kinuha na niya ang tempad kay Loki subalit nawasak na ito mula sa pagkahulog niya sa tren. Labis na ikinagalit ito ni Sylvie at napaupo sa isang tabi pero naisip ni Loki na hijackan nila ang Ark at siguraduhin na makaalis iyon sa Lamentis at makaligtas rin sila sa trahedya roon na agad sinang-ayunan ng babae. Habang naglalakad ay tinanong ni Loki kay Sylvie kung paano niya nagagawa ang enchantment niya. Sumagot ang babae na kailangan niyang lumikha ng ilusyon sa isip ng tao mula sa mga nakaraan nila upang makontrol niya sila. Katulad na lang ng pagpapakita niya ng ilusyon ng dating memorya ni Hunter C-20 sa Earth bago siya sumali sa TVA, labis na nagulat si Loki na malaman na isa palang tao o variants rin ang mga taga-TVA at hindi totoo ang nalaman niya na nilikha sila ng timekeepers. Maya-maya ay narating na nila ang launch base ng Ark ngunit nakita nilang maraming tao roon na nagagalit dahil hindi na sila pinapasakay.
Sinubukan ni Loki na umikot papunta ng Ark subalit nabagsakan sila ng mga meteor mula sa planeta na hahampas sa Lamentes. Patuloy pa rin na umikot sila papunta ng Ark ngunit may mga bantay rin rito ng base na pumigil sa kanila kaya't kinailangan pa nilang patumbahin ang mga ito sa daan. Hanggang sa natamaan ng meteor ang Ark na kinawasak nito at labis na kinadismaya nina Sylvie. Noong bata pa si Sylvie sa kanilang palasyo sa Asgard ay dinakip siya ng mga Minutemen na pinangungunahan ni Renslayer dahil nagkasala raw siya laban sa Sacred Timeline pagkatapos ay ni-reset nila ang kanyang timeline. Dinala si Sylvie ni Renslayer sa TVA office at pinaharap sa kanilang judge pero nagawa niyang makatakas sa kanya at ginamit ang tempad nito upang makaalis roon. Bumalik na sa kasalukuyang panahon ng istorya at si Renslayer ay humarap sa tatlong makapangyarihang timekeepers. Maya-maya paglabas niya roon ay sinabi niya kay Mobius na nais ng mga timekeepers na hulihin nila si Sylvie at iharap sa kanila. Si Mobius naman ay nagtataka bakit tila nawala sa sarili si C-20 at nais niyang kausapin siya. Subalit sinabi ni Renslayer na namatay na raw siya pagdala sa kanya roon dahil sa enchantment ni Sylvie pagkatapos ay inatasan niya si Mobius na tugisin ang dalawang Loki variant. Samantala sa Lamentes 1 na malapit ng mawasak sa kalapit na planeta ay naghihintay na lang sina Loki na masawi rito. Natanong naman sa kanya ni Sylvie kung palagi ba silang nakatadhana na mabigo sa buhay, sumagot ang bida na madalas man silang nabibigo pero palagi silang nakakagawa ng paraan na makasurvive. Katulad na lang ng ginawa ni Sylvie sa buong buhay niya na pagtago sa TVA hanggang sa magplano siyang pabagsakin ito at napakagaling niya roon. Hinawakan ni Loki ang kamay ng babae at nagkaroon ito ng sobrang taas na Nexus event na ngayon lang nakakita sina Mobius kahit pa nasa Apocalypse timeline sina Loki. Pagkatapos ay agad na pinuntahan nila Mobius roon ang dalawa at dinakip. Pinunta sila sa magkaibang time theater at planong ipasok ni Mobius si Loki sa isang time cell. Pero ang bida ay sinabihan siya na ang TVA ay nagsisinungaling sa kanya ngunit tinawanan lang ito ng lalaki at pinasok na siya roon. Nagulat si Loki na napunta siya sa Asgard pero dumating rito si Lady Sif na labis na nagagalit sa pagputol niya ng buhok nito at sinaktan siya ng ilang beses. Ilang saglit ay bumalik uli si Sif na galit sa nagawa ni Loki at sinaktan niya siya uli. Dito na niya na-realize na kinulong siya ni Mobius sa masamang memorya niya sa isang time loop. Samantala si Mobius ay pumunta sa opisina ni Renslayer at ni-request na i-interrogate si Sylvie, ngunit hindi ito pumayag dahil sobrang mapanganib raw si Sylvie at trabaho na niyang i-interrogate ito. Sa sunod na eksena ay nilabas na ni Mobius si Loki sa time cell at sinimulan tanungin kung partners ba sila ni Sylvie sa paglikha ng plano at pag-atake sa TVA. Tinanggi ito ni Loki pero nang nasabi ni Mobius sa kanya na na-prone na ni B-15 si Sylvie ay nagkunwari na natutuwa rito si Loki. Agad na napansin ni Mobius na labis na nalulungkot si Loki para kay Sylvie dahil may gusto siya sa kanya na malamang ay naging dahilan ng Nexus event sa Lamentes 1. Inamin ni Mobius na buhay pa si Sylvie pero dito na sinabi ni Loki na lahat silang taga-TVA ay mga variants rin at hindi sila nilikha ng mga timekeepers kundi kinidnap lang sa mga timeline at binura ang mga memorya nila. Ang mga memorya na ito ay naa-access ni Sylvie sa paggamit niya ng enchantment sa kanila. Malamang bago sila napunta sa TVA ay may sarili silang buhay at pamilya pero si Mobius ay hindi pa rin naniwala sa kanya at nagpasya na isarado na ang case ni Loki pagkatapos ay pinabalik na niya siya sa kanyang time cell. Sa kasalukuyan na iyon si B-15 ay naisipan na puntahan si Sylvie sa time theater nito at binalik niya siya sa Roxcart. Tinanong niya si Sylvie rito kung totoo ba ang nakita niyang memorya nung inenchant niya siya nakaraan at hindi isang panlilin lang. Sumagot si Sylvie na hindi niya kayang lumikha ng mga memorya at ginagamit lang niya ang mga alaala na meron na siya noon. Pagkatapos ay inenchant niya uli si B-15 upang mapakita ang iba pang memorya niya at napaluha ito na makitang masaya siya sa kanyang timeline. Sa sunod na eksena ay nag-celebrate sina Renslayer at Mobius sa pag-inom nila ng alak dahil sa matagumpay na paghuli at pagsarado nila ng case ni Loki. Nasabi naman ni Renslayer kay Mobius na nais raw makita ng mga timekeepers ang pag-prone kina Loki sa harap nila kasama siya. Pagkatapos ang sandata ni Sylvie ay nilagay ni Renslayer sa kanyang shelves bilang trophy habang si Mobius ay mabilis na pinalitan ang tempad niya ng kay Renslayer at nagpaalam na sa kanya dahil magpapahinga na raw siya. Pero pumunta si Mobius sa library at napanood niya sa tempad ni Renslayer ang interrogation nito kay Hunter C-20 na sinasabing may sarili siyang buhay sa timeline at isa siyang variant at lahat silang mga taga-TVA. Pagkatapos ay pinuntahan uli ni Mobius si Loki sa time cell niya at sinabing tama ang mga nasabi niya tungkol sa TVA, pero paglabas nila rito ay nakaabang na sa kanila si Renslayer at ang kanyang Minutemen. Pinakuha niya ang kanyang tempad at walang awang pinaprune si Mobius sa isang Hunter.
Ilang saglit ay pinuntahan ni Renslayer si Sylvie at nalaman niyang kinausap ito ni B-15 at sinabihan niya ang mga Minutemen na tugisin na rin ang babae dahil nakompromiso na rin raw siya ng Loki variant. Maya-maya sina Loki at Sylvie ay pinunta na sa chamber ng mga Timekeepers at hinarap sa mga ito. Sinubukan na lumapit ni Sylvie sa kanila pero pinipigilan siya ni Renslayer gamit ang time twister niya. Pero dumating roon si B-15 at dinisable ang mga collar ni na Loki at hinagis kay Sylvie ang espada niya. Mabilis na nilabanan nilang dalawa ni Loki ang mga Minutemen sa paligid ngunit si B-15 ay napatumba na ng mga kalaban. Patuloy na magaling na nakipaglaban sina Sylvie sa mga Minutemen hanggang sa kinalaban naman niya si Renslayer. Magaling makipaglaban si Ravonna pero nagawa pa rin siyang pabagsakin ni Sylvie at si Loki na binigay ang buong lakas na kalabanin ang mga Minutemen ng TVA ay hindi nagtagal at napatumba na rin niya ang lahat ng mga ito roon. Si Sylvie naman ay mabilis na pinugutan ng ulo ang isang Timekeeper ngunit nakita nilang isa lang palang mga android ang mga ito at nagtakang natanong ni Loki kung sino talaga ang lumikha ng TVA. Ilang saglit ay aaminin na ng bida ang nararamdaman niya kay Sylvie subalit agad na naprune siya ni Renslayer mula sa likod. Pero si Sylvie ay magaling na naagaw kay Ravonna ang time stick nito. Samantala si Loki ay nagising sa isang kakaibang lugar na kaharap ang iba pang 4 na variants niya. Sinabi ng Classic Loki na nasa void siya at hindi pa siya patay pero maaring kainin sila ng malaking nilalang roon na si Alioth kaya't pinasunod nila si Loki sa kanila. Si Sylvie naman ay ininterrogate si Renslayer sa courtroom upang malaman kung sino talaga ang nasa likod ng TVA pero nasagot ng babae na hindi rin niya alam. Ang alam lang niya na si Loki ay buhay pa at napunta lang sa void na nasa end of time kung saan nila binibagsak ang lahat ng bagay na naprune nila. Ngayon ay nais lang raw ni Renslayer na malaman rin kung sino ang lumikha ng TVA na nagsinungaling sa kanilang lahat. Kung mapagkakatiwalaan raw siya ni Sylvie ay makikipagtulungan siya sa kanya kaya't binalik na niya ang tempad nito. Sa kasalukuyan ay yun si Loki kasama ang kanyang 4 na variants sa void ay pumasok sa kanilang hideout na isang underground bunker. Sa sunod na eksena si Renslayer ay sinabihan si Miss Minutes na hanapin ang mga files patungkol sa end of time upang malaman nila ni Sylvie kung sino ang lumikha ng TVA. Subalit pinatawag na pala ni Miss Minutes roon ang kanilang mga Minutemen at si Sylvie ay mabilis na nagtago sa ilalim ng mga table dala ang tempad ni Renslayer. Dahil wala nang ibang paraan ay naisipan ni Sylvie na gamitin ang time stick upang i-prune ang sarili. Maya-maya si Loki habang nasa bunker ay sinabihan ang mga variant niya na upang makabalik siya sa TVA at kay Sylvie ay plano niyang patayin si Alioth at magagawa nila ito kung magtutulungan silang lahat. Pero tinawanan lang siya ni na Classic Loki at ang bida ay inis na umalis roon subalit hinarang siya ni President Loki at ng mga kasamahan nitong Loki variants. Ilang saglit si Sylvie ay nagising na nakarating na sa void at agad na nilamon ni Alioth ang bus na kinaroroonan niya pero nagawa niyang makalink sa nilalang at nakakita ng isang misteryosong lugar. Pagkatapos ay nakakita si Sylvie ng isang kotse sa di kalayuan at mabilis na sumakay siya rito na ang nagdadrive pala ay si Mobius. Samantala sa bunker ay lumalabas na si Boastful Loki pala ang nagtraidor sa kanila upang ituro kina President Loki ang kanilang secret hideout kapalit ng pagiging leader nilang lahat. Pero ang variant president ay tumanggi sa kanya at sinabing siya pa rin ang magiging leader nila ngunit pati ang mga kasamahan niya ay tumanggi rin sa kanya. Mabilis na kinagat at pinutol ng Crocodile Loki ang kamay niya pagkatapos ay nagkaroon na ng malaking gulo sa loob ng bunker dahil ang lahat ng Loki variant rito ay naglaban-laban para sa pagiging leader at makuha ang secret hideout. Si Classic Loki ay lumikha ng ilusyon nilang 4 upang kumalaban ng mga variant nila roon pagkatapos ay agad na umalis na sila sa lugar. Si Loki naman ay pinilit uli ang mga variant niya na makipagtulungan sa kanya na patayin si Alioth upang makabalik na siya sa TVA at ang Classic Loki ay pumayag na sa kanya at sinabing ang kaya lang nilang matulong sa kanya ay samahan siyang makalapit kay Alioth. Maya-maya nang nakalapit na nga silang 4 sa nilalang ay nakita nilang ang bumagsak na warship ng mga sundalo roon ay agad na nilapitan ni Alioth at sobrang daling nilamon ng usok niya ang lahat ng mga tao rito. Pagkatapos ay napansin ni na Loki na may paparating na kotse sa likod nila. Agad na pinuntahan ito ni Loki nang makita niyang sina Sylvie at Mobius ang nasa kotse. Nasabi naman ni Sylvie na sa tingin niya ang lumikha ng TVA ay nasa dulo ng end of time at si Alioth ang tila bantay na aso nito na nagpoprotekta ng daanan papasok roon. Upang makalagpas siya kay Alioth ay plano niyang i-enchant ito. Sa sunod na eksena ay hinarap na nilang lahat si Alioth at inabot ni Sylvie ang tempad kay Loki. Pero sinabi niyang tutulungan niya siya na makapunta sa end of time at binigay ito kay Mobius. Sina Classic Loki naman ay nagpaalam na sa kanila at si Mobius ay nagpaalam na rin at bumalik na ng TVA.
Ilang saglit ay mas nilapitan pa ni Loki si Alayot at sinimulan ng kunin ng bida ang atensyon nito habang sa kabilang parte ng lugar ay sinimulan na ni Sylvie na i-enchant ang nilalang ngunit siya ang lalapitan ng halimaw upang kainin. Pero si Classic Loki sa di kalayuan ay binuhos ang lahat ng lakas na lumikha ng buong kaharian ng Asgard upang makuha ang atensyon ni Alayot. Nang nakalapit na ang nilalang sa ilusyon ng Classic Loki ay sinimulan na nina Sylvie na i-enchant ng sabay si Alayot, subalit si Loki ay nahihirapan i-enchant ang halimaw dahil hindi niya alam kung paano ito. Ilang saglit ang mga ilusyon ng Classic variant ay halos malusaw na ni Alayot at kalaunan ay tinigil na niya ito dahil sa labis na panghihina pagkatapos ay mabilis na kinain na siya ng nilalang. Samantala si Loki kahit labis na nahihirapan ay nagawa ng makapagsimula ng enchantment kay Alayot. Nang kakainin na rin sila ng halimaw ay sa wakas ay nagawa na nilang i-enchant ito at nakita nila ang daanan papunta sa End of Time na may nakatayong isang citadel. Agad na pinuntahan nilang dalawa ang citadel at nagbukas ng kusa ang pinto nito para sa kanila. Pagkatapos ay nagpakita roon kina Loki si Miss Minutes at sinabing si He Who Remains na ang tunay na lumikha ng TVA ay namangha sa kanila sapagkat narating nila ang kanyang citadel. Dahil rito ay inaalok sa kanila ni He Who Remains ang deal na ibalik silang dalawa sa kanilang timeline nang walang nasisirang ibang bagay. Si Loki ay maaari niyang ibalik sa kanyang timeline na nanalo sa Avengers, nakuha ang 6 na Infinity Stones at nakuha rin ang trono ng Asgard. Si Sylvie naman ay makakabalik na sa kanyang pamilya at magkakaroon ng masasayang memorya. Kahit papagsamahin silang dalawa sa isang timeline ay magagawa rin ng He Who Remains. Pero sinabi ni Sylvie na imposible ang mga yon at nasabi ni Loki na sila na ang lilikha ng sarili nilang tadhana. Patuloy na naglakad sina Loki sa Citadel hanggang sa nagbukas ang elevator roon na nasa loob si He Who Remains. Pinapasok niya sina Loki sa loob ng elevator ng nakangiti pero dito siya inatake ni Sylvie ng ilang beses ngunit hindi niya siya matamaan. Pagkatapos ay pinatuloy at pinaupo ng lalaki sina Loki sa kanyang opisina. Pero inatake pa rin siya rito ni Sylvie at nakaiwas uli siya sa kanya. Pinaliwanag naman ni He Who Remains na lahat ng ikikilos at sasabihin nila ay alam niya kaya't nagagawa niyang umiwas sa mga atake ni Sylvie bago niya siya mapatay. Kahit pa ang mga ginawa at pinag-usapan nila mula sa Lamentes 1 hanggang sa Void ay alam rin niya, at ang katotohanan ay siya ang nagplano ng lahat ng mga ito upang makarating sila roon sa kanyang citadel. Samantala si Ravonna habang nasa opisina niya ay pinuntahan ni Mobius at sinabi sa kanya na alam na nila ang sikreto niya mula sa kanyang ballpen. Sa kasalukuyan na iyon si B-15 ay nasa Ohio sa taong 2018 at nagpahabol sa mga kapwa niya Minutemen upang ipakita sa kanila ang variant rito ni Renslayer at sinimulan ipaliwanag ang lahat. Si Renslayer naman sa TVA ay naghanda ng umalis roon at pinigilan siya ni Mobius ngunit madaling napabagsak siya nito at umalis na ang babae. Samantala si He Who Remains ay kinuwento kina Loki na ang variant niya noong 31st century ay nadiskubre ang iba't ibang timeline. Nakipagpalitan siya ng kaalaman at teknolohiya sa kanyang mga variant mula sa maraming timeline subalit ang ibang variant niya ay mas nais manakop ng mga bagong mundo kaya't ang karamihan sa kanila ay nag-away-away upang protektahan ang kanilang timeline. Pero noon si He Who Remains ay nadiskubre ang nilalang na si Alayot at ginamit niya ang kapangyarihan nito upang tapusin ang multiversal war. Dito na nagsimula ang paglikha niya sa TVA at pag-isa ng mga timeline na nagkaroon ng mahabang panahon ng kapayapaan. Ngayon kung papatayin siya ni Loki ay darating sa kanila ang mga masasamang variants niya. Nabuhay na siya ng ilang milyong taon at nakita niyang ang paraan lang ay ang TVA, ngunit sumagot si Sylvie na kasinungalingan ang lahat ng sinasabi ni He Who Remains. Binigyan naman sila ng dalawang opsyon ng lalaki. Patayin nila siya at magkakaroon sila ng walang hanggang bilang ng variants niya o pamahalaan nila ang TVA sa mabuting paraan na nais nila. Ngunit biglang napansin ni He Who Remains na nagsimula ng magkaroon ng maraming branch ang Sacred Timeline at sinabi niya kina Loki na sa puntong iyon ay hindi na niya alam ang mga susunod na mangyayari. Pagkatapos ay inabot niya sa kanila ang kanyang makapangyarihan na Tempad. Subalit galit na inatake ito ni Sylvie pero agad na pinigilan siya ni Loki at sinabing naniniwala siya sa sinasabi ng He Who Remains na kapag pinatay nila siya ay kailangang may pumalit sa kanya. Ngunit inakala ni Sylvie na nais ni Loki ang trono nito kaya't buong lakas na kinalaban niya ito hanggang sa mapatalsik niya siya roon. Pero mabilis na pinigilan pa rin siya ni Loki at habang kinakalaban ay sinabi niya kay Sylvie na hindi pa sila sigurado kung totoo nga ba ang sinasabi ni He Who Remains pero kapag napatay niya siya ay maaaring malaking kamalian nito. Sa huling pagkakataon ay pinigilan uli ni Loki ang babae at sinabing hindi niya gusto ang trono at ang nais lang niya ay maging mabuti ang kalagayan niya. Hinalikan naman si Loki ni Sylvie pero mabilis na tinulak niya siya pabalik ng TVA gamit ang Tempad ni He Who Remains. Pagkatapos ay hindi na siya nagdalawang isip pa at agad na sinaksak niya ang kanyang espada sa lalaki.
Samantala sina Mobius sa TVA ay nakitang napakaraming nag-branch sa Sacred Timeline na lumagpas na ng Red Line. Ilang saglit si Loki ay agad na tumakbo sa mga pasilyo ng TVA pero napansin niyang iba ang paligid. Nang nahanap niya roon sina Mobius ay pinaliwanag niya sa kanila ang lahat patungkol kay He Who Remains at ang pagdating ng napakaraming masasamang variants nito. Subalit hindi siya kilala ni Mobius at tinanong kung sino siya pagkatapos ay nakita ni Loki roon ang malaking estatwa ni He Who Remains. Dito na natatapos ang malupit na istorya ng pelikula. Kung natuwa at nagustuhan nyo ang ating tinampok na pelikulang ngayong araw ay maaari nyo rin panoorin ang iba pang mga Tagalog recaps natin sa main page ng ating channel, at syempre huwag nyong kalimutan na mag-like, subscribe at mag-hit ng notification bell dahil marami pa tayong tatampok na exciting na mga pelikula sa mga susunod na linggo. Shoutout kina Rogelio Armodia, Rhea Arjen de Guzman, Michael David, kay Gabi Tausa, Princess Jane Balza, Carlito Di Maranan, Cheryl Gedoria, Robin Ace Gaming, Franz Lagman, Ken Cyrus Danduan, at kay Genevieve Raya. See you on the next one mga Juan.